Mga kaimortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa mga lihim na karunungan, tungkol sa kulam, tigalpo, palipad hangin. Totoo ba yung kulam? Totoo ba yung palipad hangin, pantigalpo? Mga ka-immortal, kung ikaw man ay interesado sa aking kasagutan, tapusin mo ang aking video dahil magbabahagi ako ng kaalaman kung ano ba talaga ang kulam at kung ito ba ay totoo, lalo na yung mga palipad hangin. Mga ka-immortal, marami gawain ng mga sinauna, mga tradisyon na ginagawa pa rin natin ngayon na hindi natin alam na ito pala ay simpleng pangkukulam. Halimbawa, mga ka-immortal, yung isang ilaw ng tahanan, siya ay nagwawalis. Kapag siya ay nagwawalis, ang ituturo ng kanilang mga magulang, dahil nga may galit sila sa kanilang manugang na lalaki, ang gagawin, pag nagwalis ka niya, ang ulo ng walis ipapalo mo sa haligi ng bahay, tapos sa dingding. Yun naman ang gagawin ng isang ilaw ng tahanan. Kaya ang hindi niya alam na ang ginagawa niya ay kinukulam na niya ang kanyang asawa, winawasak na niya ang kanilang pamilya. Dahil tuwing nagwawalis siya, yung ulo ng walis ipinapalo niya sa haligi. Ang haligi ng tahanan ay ang ama, at kapag pinalo ito yung haligi ng tahanan, laging matamlay ang pakiramdam ng padre de pamilya, laging masakit ang ulo. At kapag halimbawa naman ang walis tingting lagi mong ipinapalo sa dingding, mag-aaway-away ang yung mga anak, magiging mabugulo ang inyong pamilya hanggang sa kayo ay magkahiwalay. Dahil kinukulam mo mismo yung sarili mong pamilya na hindi mo alam. Tapos ang ituturo pa ng mga magulang, mga tradisyon na yan, kaugalian na minana natin sa ating mga ninuno. Tuwian niyang babangon ka, pagtulog ang padre de pamilya, ang gagawin ng ilaw ng tahanan, didiinan niya ang dibdib para ma-under disaya yung kanyang asawa, para maging sunod-sunuran sa kanya. Yun ay isang simpleng pangkukulam sa kanyang asawa. Kaya ibig sabihin, mga ka-immortal, totoo yung pangkukulam. Dahil madalas nga natin itong ginagawa na hindi natin alam na ito pala ay pangkukulam. Halimbawa, kapag tayo nagdarasal sa isang imahen, sasabihin natin, tulungan mo ko, ikaw na ang bahala sa aking kaaway, ikaw na ang bahala sa kanya, ipaghiganti mo ko. Ang gagawin naman ng mga bad spirit, dahil nananalangin ka sa isang imahen, halimbawa kay Saint Michael, o kaya kay Saint Benedict, o kaya kay Señor San Roque, bibigyan niya ng sakit yung taong kagalit mo. Ngayon, ikaw ay malalaso ng isipin mo na tinulungan ka ng santo, pero hindi mo alam na ang tumulong sa'yo ay bad spirit. Niligaw lang ang iyong paniniwala, naligaw ka lang. Gusto ka lang niyang lasunin na papaniwalain na ang tumutulong sa'yo ay yung imahen, yung santo talaga. Pero hindi mo alam na ang tumulong sa'yo na maghiganti ay bad spirit. Dahil ang isang santo po, ang isang banal, hindi po yan mag-iisip ng masama sa mga tao kahit na siya pa ay makasalanan. At ang isang arkanghel, katulad ni Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Rafael, hindi yan pinapayagan ng Panginoon Diyos na makialam sa mga problema ng tao. Mababasa yan mismo sa banal na aklat, sa Bible, na kahit mga anghel sa kalangitan, hindi hinahayaan ng Panginoon Diyos na makialam sa buhay ng tao. Ngayon, kung yung mga santo, yung mga
anghel, hindi pinapayagan ng Diyos, ng Panginoon Diyos na makialam. Ang nakikialam yung mga bad spirit para baliktarin ang turo ang iyong kaalaman. Sa mga pantigal po naman, ang ginagamit naman, madalas tinuturo yung sumasampalataya ko. Kahit Tagalog man to, English, Bisaya, Bicol, o ano man lingwahe o kaya Latin. Ang ginagamit nila dito, halimbawa papasok sa isang building o sa isang bahay o sa isang delikadong lugar, ang gagawin nila, dadasalin yung sumasampalataya ko. Pero pagdating doon sa pinako sa krus, kung siya may naglalakad, itatapat niya sa pinto, diinan niya ng paa niya para matigal po niya yung mga taong nasa loob ng tahanan. O kaya kung halimbawa man aakyat sa isang bundok, sa isang punong kahoy, dadasalin niya yung sumasampalataya ko, pero pagdating dun sa pinako sa krus, ididiin niya o itutulak niya, yuyugyugin niya yung kahoy. O kung siya man ay papasok sa isang ilog, kagubatan, ganun pa rin ang gagawin niya. Ginagamit niya yung pantigal po sa mga bad spirit. Totoo po yun. Pantigal po yung kahit po mga bad spirit, natitigal po niya. Dahil sinabi nga mismo ni Jesus Christ, maraming gagamit sa kanyang pangalan. Mga tampalasan, mga lapastangan, pero hindi niya raw kikilalanin. Pero magagamit ito dahil ito ay powerful. Ibig sabihin, yung pantigal po, palipad hangin, totoo po yun mga ka-immortal. Pati na yung pangkukulam. Dahil kahit mga ordinaryong tao lamang, kaya niyang mangkulam. Mas lalo na yung mga albularyo, mas malupit silang mangkulam. Mga pit healer, mga antingero, mas malulupit mangkulam yan. Dahil kung yung mga ordinaryong tao lang, magaling na mangkulam, lalo na yung mga may alam. Mga ka-immortal, kung natapos mo man ang aking video, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel. At pwede ba ako makahingi ng isang like? At pakishare na lang. Salamat po. God bless you all. Ingat tayo lahat. Mabuhay po tayo.